Napahawak si Cheska ng mahigpit sa kamay ng kapatid nang marating ang bar kung saan siya dinala nito. Malayo ang itsura ng bar na yun sa mga class na bar na pinupuntahan niya sa New Zealand nung nag-aaral pa siya doon. Walang kaklas-klas yun at marami na rin ang mga lasing sa paligid. Kakaiba rin ang singaw ng amoy dun sa loob. Animoy didikit sa balat ang pinagsama-samang amoy ng alak, pulutan at pawis ng mga naroroon. Ang mga babaeng naroroon ay hindi na rin magawang kontrolin ang mga sarili dahil kinig na niya ang halos naglalaksakan at nagtitinisan ng mga tinig at halakhakan ng mga ito, sabay ng pakikipagharutan sa mga naroroong mga lalaking kasama. Relax, harmless yung mga yan. Sinadya pa ni Alex na ilapit ang bibig sa tenga ng kapatid upang marinig nito ang sinabi. Maingay kasi sa loob, kaya kung hindi niya gagawin ay baka hindi siya nito maintindihan. Kanina pa kasi mula ng pagkapasok nila ron ay nakikita na niya ang pagkailang nito at tila alangan ang pagsama sa kanya papasok. Pinilit na mangintian ni Cheska ang ate niya bilang pagtugon na okay lamang siya at wag intindihin kahit nga sa totoo lamang ay naiilang talaga siya. Sa isang mesang inuukupan ng mga kaibigan ng kapatid sila humantong. Ipinakilala siya ni Alex sa mga naroroong kaibigan nito. Mga tol, younger sister ko nga pala, si Cheska. Wika pa nito. Sa bihis at kilos ay may pagka-boyish si Alex. Kahit pa nga sabihing babaeng-babae ito sa puso at isip. Siya yung sinasabi ko sa inyo na sa New Zealand nag-aral. Cheska, sila yung mga kaibigan ko. Wika pa nito nang bumaling sa kanya. Sa lahat ng pangalan at mukha ng mga kaibigang sinasabi ng ate Alex niya na ipinakilala sa kanya, ay ang huling lalaking binanggit nito ang hindi niya makakalimutan. Ito ang lalaking araw-araw mula noon ay nais niya ng kalimutan at burahin sa isipan niya, ngunit naging tila bangungot niya sa lahat ng sandali. Isa-isa siyang binati at kinamayan ng mga ito, ngunit tila lumilipad ang isip niya at hindi niya magawang mag-focus sa pakikipagkilala sa mga ito. Sa iisang tao lamang nakapako ang kanyang paningin. Kahit pa nga bahagyang liwanag lamang ang ilaw na tumatama sa mukha ng lalaki, ay sigurado siya kung sino to. Sorry kung na-late kami ha. Don't worry, treat naman namin to. Kumindat pa si Alex sa mga kaibigan matapos sabihin yun. Wala siyang kaalam-alam sa kasalukuyan niyang pakiramdam. Dahil birthday ng kapatid ko kaya ako magtitreat ngayon. Wala kayong kagastusin. Magpapakasawa tayo ngayon. Nagpalakpakan pa ang mga kaibigan ng ate niya nang marinig yun. Kasunod noon ay walang ano-anong kumanta pa ang mga ito ng birthday song para sa kanya. Naging tahimik lang si Cheska habang umiinom sila. Ni hindi na niya pinupukol ng tingin ng lalaki. Nagpapasalamat siya at tila hindi yata siya nito nakilala. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. 16 years old lamang siya noon. Dahil sa barkada ay namulat agad siya at na-curious sa kamunduhan. Sa edad na yun ay pawang may mga karanasan na mga kaibigan niya. Open sila sa isa't isa at batid din ng lahat na tanging siya lamang ang may takot na ibigay ang sarili sa magiging karelasyon. Takot siya sa kanyang mga magulang dahil naniniwala siyang baka patigilin lamang siya ng mga ito sa pag-aaral. Isa pa ay ayaw niyang maging batang ina. Ang nais niya ay makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa isang dare na mga ito ay hindi na siya nakatanggi pa at hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili nang sa kauna-unahang pagkakataon ay sumama siya sa mga ito sa isang bar. Sinadya pa nga nilang pikiin ang kanilang mga edad upang makapasok lamang doon. Doon niya nakilala si Ivan Montealegre. Napakagwapo nito at dahil sa dala ng kabiguan at ng alak, humantong sila ng lalaki sa isang pribadong silid. Ivan, titignan mo na lang ba ako buong magdamag? Namumungay pa ang mga mata na tanong niya sa lalaking noon lang nakilala. Cheska. Hindi malaman ni Ivan kung iiwan ng dalagita o sasamantalahin ng pagkakataong yun. Inaamin niyang attracted siya rito. I need you. Make love to me, please. Yumakap si Cheska sa lalaki at siya ang kusang humalik dito. Lalaki si Ivan at hindi nito napaglabanan ng karismang taglay ng dalagita. Ramdam pa ni Cheska ang pag-aalinlangan nito ng gabing ipagkaloob niya sa lalaki ang kalinisan ng kanyang pagkababae. Nagising lang siyang kinabukasan na wala na ito sa tabi niya. Tanging pangalan lang ito ang natatandaan niya at ang napakagwapo nitong mukha.
Hindi niya akalain na after 5 years ay muli silang magkikita ng lalaki. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa nakaraang yon. Dahil tila napansin niyang wala namang kakaibang reaksyon ng lalaki. Ngayong muli silang nagkaharap matapos ang namagitang yun sa kanila ay pinilit na rin lang niya na magpanggap na kunwari ay hindi niya ito kilala. Sa buong gabing ang yun ay in-enjoy na lamang niya ang company ng barkada ng kanyang ate. Narito siya dahil birthday niya at upang makapag-relax. Hindi upang pasakitin ang kanyang ulo't mag-alala sa mga bagay-bagay na nakaraan at naganap na. Madaling araw na nang makauwi silang magkapatid. Samantala, lingid sa kaalaman ni Cheska ay nagulo na rin ang utak ni Ivan dahil sa muli nilang pagkikita ng dalaga. Inaamin niyang apektado siya dahil ngayon ay hindi pa niya nalilimutan ang namagitan sa kanila. 5 taon na ang nakakaraan. Tandang-tanda pa niya ang gabing yun na tila kahapon lamang. Ngunit ang masakit ay pakiramdam niya ay wala na yung bakas sa alaala ng babae. Higit pa ron ay ang katotohanang bunsong kapatid pala to ng kanyang kaibigan. Kamusta ang birthday celebration mo kasamang ate Alexandria mo? Tanong ng daddy niya nang lapitan ng anak habang nasa terrace ng mansyon. Oho daddy, wala sa isip na tugon naman ito. Napakunot noo itong bigla na tumingin sa anak dahil sa naging tugon nito sa kanya. Sandaling ibinabang binabasang dyaryo at humarap sa dalaga. Anong oho? Ho, daddy, ano bang sabi niyo? Sabi ko kamusta ang birthday celebration mo kasamang ate Alexandra mo? Inulit pa ng daddy niyang sariling tanong nito sa kanya. Ayon na rin sa kanyang kahilingan. Ah, yun o ba? Ayos naman po, masaya, nagbar po kami. Nakangiti niyang tugon sa ama. Hanggang ngayon kasi ay okupado pa rin ng lalaki ang utak niya. Mabuti naman kung ganon. Nakahinga ng maluwag si Cheska nang hindi na muli pang nagtanong ang daddy niya tungkol sa naging paglabas nilang yun. Ipinagpapasalamat na rin niya na hindi na ito nag-usisa pa kung bakit tila lumilipad ang isip niya at wala sa sarili. Matalas pa naman ang pakiramdam nito at hindi talaga nito pinalalampas sa mga ganoong pagkakataon. Ayoko na nga rin sanang magkaroon ng party sa birthday ko. Pero nagpupumilit si Alexandria at isasama niya pa rito mga kaibigan niya. Mula sa likuran ay sumulpot ang mami niya, sabay wika noon. Kapwa silang napalingon ng daddy niya at kasunod noon ay ang pagdidribo sa kaba ng dibdib niya nang marinig na isasama ulit ng ate niya mga kaibigan nito. Eh di magpa-party tayo. Agad naman yung sinang-ayunan ng kanyang daddy. Hiniling pa nga niya na kahit pool party lang daw. Ang mami ulit niya. Cheska, nakasama mo na mga kaibigan niya, hindi ba? Okay lang naman ba? Walang ano-ano'y bumaling sa kanyang daddy niya. Oo, para siyang naumidang dila. Ang ate mo kasi, kahit palagi na niyang ikinikwento sa amin ang tungkol sa mga kaibigan niya, ni minsan hindi pa namin sila nakasama o nakaharap man lang. Ang mami naman niyang nagsalita. Okay naman po sila, daddy. Mababait po sila. Pinilit niyang ngumiti kahit pa nga nabilaukan na ng pangamba ang puso niya na sa kaarawan ng mami niya ay muli na naman niyang makakaharap ang lalaki. Kung sakaling magdahilan naman siya at gumawa ng rason upang hindi muna magstay sa bahay sa araw na yon, ay imposible namang payagan siya ng mga magulang. Batid niya na ang kaarawan ng mami niya ay isa sa pinakamahalagang araw sa kanilang pamilya. Nang sumapit nga ang 58th birthday ng mami ni Cheska, ay isang pool party ang inihanda dahil na rin sa kahilingan ng ate niya. Hindi nga siya nagkamali dahil kasama nga ang lalaki. Bakit nga ba minsan? Tila nagbibiro pang tadhana. Dahil wala naman siyang maapuhap na idahilan upang hindi makiharap kaya napilitan na rin siya na labasin ng mga ito. Nakita niyang masayang-masaya ang mga magulang sa piling ng mga kaibigan ng kapatid. Wala namang ibang bisita kung hindi sila lang. Ang daddy niya ay nakita niyang abala sa pag-aasikaso ng mesa kung saan nakahain ng mga pagkain. Nang makita siya ng ate niya, ay kaagad siya nitong nilapitan at yumakap sa kanya. Ang akala niya ay simpleng pagsalubong lamang at pagyakap ang gagawin nito sa kanya. Yun pala'y sasadyain nitong magpatihulog sa pool habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Kapwa silang bumagsak sa tubig ng kapatid. Nabasa tuloy ang suot niyang robe. Dahil doon, muli siyang umahon sa pool at napilitang hubarin ang robe na nabasa. Naka navy blue brand bikini lang siya noon.
Yun ang nagpalitaw sa makurbang pangangatawan niya. Nakangiting tinapunan ng tingin ni Cheska ang panganay na kapatid. Humakbang siya palapit sa mami niya na masayang nakamasid sa kanila. Noon lang niya napagtuunan ng pansin ang suot ng kapatid. Nakapitch itong brown bikini. Sino nga bang mag-aakalang ganyan ka-sexy at kagandang kapatid kapag nahubaran ng mga damit panlalaki na parati nitong isinusuot? Ang balak sana niya ay wag nang makijoin sa mga ito at ang harapin nila ngayong pagtulong sa mga magulang sa paghahanda at pag-aayos ng kanilang mga pagkain. Ngunit hindi na rin niya nagawa. "Come here, Cheska!" Muling tawag nito sa kanya. "Sige na anak, makijoin ka na sa kanila. Ako ay masaya na makita ko kayong magkapatid na nag-e-enjoy. Dito lang kami sa tabi ng daddy mo." Pagtataboy pa ng mami niya sa kanya. Nahiya siyang hindi lumapit dahil nasa kanya ng tingin ng lahat. Pinaunlakan naman niya ang pagtawag na yun ng kapatid. Lumusong siya sa pool at nakijoin na rin sa pagsiswimming ng mga ito. Nang maghahating gabi na ay nagpaalam na roon ng mami at daddy niya. Balak sanang magpaalam na rin ni Cheska pero hindi siya pinayagan ng ate niya. Nagiinom na noon ang mga ito. Dahil nasa sarili namang tahanan at hindi siya nag-aalala na baka kung ano na naman ang mangyari sa oras na malasing siya'y nakipag-inuman na rin siya. Mas sanay uminom si Cheska kaysa kay Alexandria. Pero sa pagkakataong yun ay mas nauna pa siyang malasing. Kaya naman hindi na niya nalaman kung sinong nagdala sa kanya sa silid niya at ang nagpalit ng damit niya. Kinabukasan ay tinanong niya ang kapatid hinggil dito. "Si Ivan ang nagdala sa iyo sa silid mo, pero akong nagpalit ng damit mo." Iyon agad ang winika ng ate niya matapos niyang pukulin to ng tingin sa unang pagkamulat pa lang ng mata niya. Agad niyang inihawak ang dalawang kamay sa ulo at dinadama ang bahagyang pananakit noon dahil sa hangover. "Ganun ba?" Nakahinga siya ng maluwag. Akala mo si Ivan." Agad na salo ng ate niya na sasabihin sana niya. "Teka, napapansin ko ibang tinginan niyo sa isa't isa." "Hindi ah." Mariin niyang tanggi sa sinabi ng ate niya. Ganun ba siya ka-obvious? Binato niya ng una ng kapatid dahil sa sinabi nito. Isang malakas na tawa naman ang iginanti nito sa kanya at pagdakay inihagis nito pabalik sa kanyang unan. "Mabuti pa bumangon ka na riyan at mag-ayos ng sarili. Sumabay ka na sa akin mag-breakfast." Matapos sabihin yun ay lumabas na ito ng silid niya. Graduate ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management si Cheska. Kaya naman siya agad ang naging Chief Executive Officer ng Blue Pine Hotel. Nakabase yun sa Baguio. Pawang mga 5-star hotel ang pag-aari ng kanilang pamilya. At ang iba'y nasa ibang lugar dito sa Pilipinas. Hindi nga ba't iyon naman talagang dahilan kung bakit yun ang tinapos niyang kurso? Ang ate Alexandria naman niya ay kahit tapos na rin ang kolehiyo ay wala naman sa business management ang puso nito. Sa unang araw pa lamang ng pag-upo niya sa pwesto sa kumpanyang pag-aari nila, ay hindi niya inaasahan na malalaman na ipasok na pala ng ate Alexandria niya sa hotel na nakabase sa Baguio ang mga kaibigan nitong lalaki. Kaya naman noon din ay kinausap niya ang kapatid tungkol doon. "Cheska, they need a job, so I help them. Silang bumubuhay sa sarili nila at sa pamilya nila na naiwan sa probinsya. Dati na silang nagtatrabaho sa hotel sa Manila. Kaya lang, nag-end na ang contract nila. Ayaw mo ba sa kanila?" "Hindi naman ate. Okay lang naman, kaya lamang." "What?" "Hindi naman sanang mamaliit ako pero what about their educational background? They were just a vocational graduate." "Hey, yes they were. But they have the knowledge in housekeeping and food and beverage services. Trust me, they're all responsible and dedicated." "Palampasin mo na. Hindi naman sila humahawak ng posisyon sa top management eh." Kumindat pa ang ate niya sabay tapik sa balikat niya. Wala na ring nagawa si Cheska. Wala naman sa kanyang kaso ang kakayahan ng mga ito. Kaya lang naman siya ganun ay sa kaalamang makakasama niya sa iisang lugar si Ivan Montealegre. At ang hotel na yun sa Baguio ang pinaka-mother hotel nila. At madalas ay naroroon talaga siya. Katunayan ay sa kanya pa ang isang VIP suite ron. Nang sumunod na araw ay minabuti na lamang niyang maging maingat upang hindi magkaroon ng pagkakataon na kahit sa iisang building sila nagtatrabaho ng lalaki ay hindi niya ito makita o makasalamuha man lamang. Lalo na't wala naman siyang dahilan na makasama ito
dahil magkaiba naman sila ng linya ng trabaho. Ito ay mismong sa hotel nagtatrabaho at siya naman ay sa kumpanyang namamahala sa mga hotel na pag-aari nila. Ngunit ang lahat pala ay isang pagkakamali dahil kahit ganun ang sitwasyon nila ay hindi niya inaasahan na sasadyain pa siya nitong puntahan sa opisina niya upang kausapin. Katatapos lang nun ang duty ng lalaki. Cheska. Napataas ang isang kilay ng dalaga dahil sa diretsahang pagtawag na yun ng lalaki sa pangalan niya. Hindi man lang siya tinawag na ma'am o Miss Valle. Pwede ba tayong mag-usap? Wika nito habang nananatiling nakatayo sa harap niya, habang siya naman ay hindi mapalagay na nakaupo sa kanyang swivel chair. Tungkol saan? May nabuti niyang magpakapurmal at ikalma ng pilit ang sarili, kahit pa nga tila nasasakal na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Narinig niyang bumuntong hininga ang lalaki. I'm sorry. Pagkuwan ay wika nito. Napaawang ang kanyang mga labi matapos marinig ang tinura ng lalaki. Hindi niya yun inaasahan. Sorry sa nangyari noon, sa pag-iwan ko sa'yo. Seryosong wika ni Ivan. Pinilit niyang ngumiti kahit tila hihimatayin na siya sa hiya at kaba. Ang buong akala niya, hindi siya natatandaan ng lalaki. At akala niya ay baliwala rito ang lahat. Ang akala niya, hindi siya nito nakilala. Ang lahat pala'y akala lamang niya. Mr. Montealegre, please kalimutan mo na yon. Isipin mo ngayon mo lang ako nakilala. Hindi ako ang babaeng nakasama mo noon. Lakas loob niyang wika rito. Pero, stop Ivan, you're wasting my time. Get out and leave me alone. Utos niya sa lalaki. Ayaw na rin niyang marinig pa ang ibang sasabihin nito sa kanya. Walang nagawa si Ivan kung hindi ang sundin ng nais ng dalaga. Pagkalabas ng lalaki, ay saka lamang nakahinga ng normal si Cheska. Tila nagbalik na naman sa kanya ang bangungot ng guilt. Nais niyang kalimutan ng lahat at mag-move on. Oo, nais niyang maka-move on at makalimot sa isang pangyayaring nag-uugnay sa kanila. Akala niya ay nakawala na siya ngunit ngayong nagkrus ang landas nila ng lalaki. Tila kidlat na bumalik sa kanyang isipan ng lahat. Nang sumunod na araw ay nagulat pa si Cheska nang malamang may naganap na gulo sa parking lot ng hotel. Ang ganoong usapin ay ipinauubaya na sana niya sa HR ng hotel at sa mga head ng mga ito at hindi na niya pinoproblema pa. Pero dahil mga kaibigan ng ating niyang sangkot, ay minabuti niyang ipatawag ito sa kanyang opisina. What have you done? Galit na tanong kagad niya. Halata na agad sa reaksyon ng mukha niya ang pagka-disappoint dahil sa nangyari. Hindi sumagot ang tatlo. Nagpukulan ng tingin sa isa't isa ang mga ito. Tila nag-aalangan na sumagot sa kanya o magpaliwanag. Tila tinatansya mga pagkakataon. Ano ba kayo? Magsipagsalita nga kayo? Sabi ng guard sinuntok niyo ang 4 na lalaking yon. Bakit ninyo ginawa yon? Tila siya isang prinsipal na kumukompronta sa mga pasaway na estudyante. Ramdam niya ang pag-akyat ng init na ulo niya. Kita rin sa mukha niya ang pamumula dahil galit siya. Sa lahat ng ayaw niya ay may mapapasukang gulo ang sino man sa mga empleyado niya. Tumulong lang kami dun sa kahera na binastos nila. Ayaw nilang magbayad. Hinabol namin. Sila ang unang nanuntok. Ipinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Si Ivan ang agad na nangatwiran sa kanya. Sana nireport nyo na lang at ang hotel ang bahalang gumawa ng aksyon doon. Sana umiwas kayo para walang gulo. May diin ang bawat salitang iyon. Diretso siyang nakatitig sa mukha ng lalaki habang sinasabi yon. Sorry po, wika ni Rupert. Mag-sorry man kayo nakagawa na kayo ng gulo. Hindi naman namin yung sinasadya. Si Miggy. Sa uulitin, huwag nyo nang gagawin yon. Kapag may na-encounter kayong ganon, i-report nyo na lang kagad. Huwag kayong makikipagbasag ulo sa mga guest. Sa oras na masangkot ulit kayo sa gulo, ako mismo magtatanggal sa inyo sa trabaho. Hindi na napigilan ni Cheska na madalas emosyon niya ng oras na yon. Hindi na niya naisip na kaibigan nga pala ng ate niya mga ito na binabalaan niya ngayon. Nagkatinginan ng 3 binata. You may leave the room now. Malamig niyang utos. Walang imik na lumabas sa mga ito. Nagkamali ba si Alex ng pagkakadescribe sa kapatid niya sa pagkakasabi nitong super bait at sweet ni Cheska?
Natatawang wika ni Rupert nang nasa labas na sila ng opisina ng dalaga. Sa atin bang tatlo galit yun o sa'yo lang, Ivan? Pansin ko sa'yo lang siya madalas na nakatingin. May laman ang sinasabi niyo ni Miggy. Napangiti na lang si Ivan sa panunuksong yun ng mga kaibigan. Walang alam ang mga ito sa namagitan sa kanila ng babae. Posibleng ang sa kanya lamang ito galit. Lingid sa kaalaman ng lahat ang nangyaring gulo ay hindi lang simple. Dahil sa gulong nangyari sa parking lot ng hotel, ay may mga miyembro ng sindikato silang nabangga. Dahil na rin sa pagkakareport na ginawa ni Cheska sa mga pulis sa nangyaring insidente ay nadamay na rin siya. Hanggang sa isang araw ay may natanggap siyang death threat mula sa hindi niya kilalang tao. Isa yung sulat na basta nalang ipinadala sa opisina niya. Nakasaad doon na kasama siyang mananagot sa nangyaring gulo sa parking lot dahil sa ginawa niyang pagre-report sa mga pulis. Inireklamo niya kasi ang mga ito ng sexual harassment sa ginawang pambabastos ng mga ito sa kahera nila at ang ginawa ng mga itong hindi pagbabayad sa hotel. Nais sa mga ito na iurong nila ang reklamo. At nang minsan ngang pauwi na noon sa Cheska, ay nadatnan niya sa parking lot na duguan si Ivan. Agad niya itong nilapitan. Tila biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. "My goodness, Ivan! What happened?" Nag-aalalang tanong niya. Nanginginig ang kanyang kalamnan na inalalayan to patungo sa kotse niya. Nakaramdam siya ng habag dito. Ang kabog ng dibdib niya hindi biro. Literal na dumadagundong dahil sa takot at pag-aalala. "Ano bang nangyari?" Tanong niya ng kapwa na silang nasa loob ng kotse at kasalukuyang minamaneho yon. "Dadalhin kita sa ospital." "Huwag mo akong dadalhin sa ospital." Tanggi agad ng lalaki. Mahina't malumanay ang tinig na yun ng lalaki. "Ano? Duguan ka na nga eh. Marami kang sugat." Sa halip na tugunin siya ni Ivan ay naramdaman niyang hinahagilap nito ang kamay niyang kasalukuyang nanginginig habang nakahawak sa manibela. "Mag-relax ka lang. Hindi sa akin tong dugo. Isa pa, putok lang sa kilay ang tinamo ko." Ang simpleng pagdantay ng palad nito sa ibabaw ng kanyang palad ay nagdudulot sa kanyang pakiramdam ng tila libo-libong boltahe ng kuryente na nagpatayo sa kanyang balahibo. Nawala na tuloy ang focus niya sa sinasabi nito dahil ang tanging naririnig lamang niya ng sandaling yon ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. "Hey, watch out!" Ang malakas na tinig na yun ni Ivan ang pumukaw sa panandalian niyang pagkawala sa wisyo. Kung hindi pa niya agad na nakabig ang manibela, malamang na nabangga na sila ng kasalubong nilang kotse. "Are you okay?" Agad nitong tanong sa kanya. Yes." Noon din ay agad niyang ibinalik sa kalsada ang paningin na kanina lamang ay nasa mukha ng lalaki. "Delikado ka rito." Walang ano-ano'y wika ni Ivan habang nakahawak sa pumutok na kilay. "Alam ko, may natanggap na rin akong death threat. May kaugnayan rin ba yun sa nangyari sa'yo?" Tumango si Ivan. "Sinamigit Rupert." Agad din siyang nag-alala para sa dalawa pang kaibigan ng ate niya. "Tinawagan ko na sila sa phone na mag-ingat. Mabuti na lang hindi ko sila kasama. Please, pakihatid mo na lang ako sa apartment." Noon ay naglakas loob na rin si Ivan na pakiusapan ng babae na ihatid siya. "Dadalhin muna kita sa ospital. Kailangan kang magamot." "Wag na. Maliit lang naman ang putok ko sa kilay. Puro pasalang pati to." Wala ring nangyari sa alok ni Cheska na dalhin sa ospital si Ivan. Sinunod na lamang niya ang kagustuhan ng lalaki. Gulat sina Rupert at Miggy nang dumating sila at makitang duguan ang damit ni Ivan. Magkakasama sa isang apartment ang tatlo. Dahil sa pagtanggi ni Ivan na magpagamot, ay minabuti niyang bigyan na lamang ng first aid ang mga pasa at linisin ang naging sugat nito. Nilagyan niya ng gasa ang kaliwang kilay ng lalaki na pumutok. Nang hindi sinasadyang nadiinan niya yun ay biglang napangiwi si Ivan. Halatang nasaktan to. Hindi malaman ni Cheska kung anong gagawin nang makita ang naging reaksyon ng lalaki. "I'm sorry. Sorry, Ivan." Litong wika niya. Lihim na nagkatinginan at napangiti si Miggy at Rupert dahil sa nasaksihan nilang lubusang pag-aalala sa mukha ng dalaga para sa kaibigan. Matapos malapatan ni Cheska ng first aid ang lalaki ay kinausap niya ng tatlo. Ipinaalam na rin niya na maging siya ay may natanggap rin na death threat. "Mula ngayon, wag na muna kayong pumasok na tatlo." Seryosong wika niya. Kapwa na patingin sa kanya mga ito.
Tila naguguluhan sa kung anong gusto niya mangyari. Paano ang trabaho namin? Tanong ni Rupert. Kailangan niyong mag-ingat. Paano kung gawin din sa inyo ang ginawa nila ngayon kay Ivan? Tatanggalin mo ba kami sa trabaho? Nag-aalalang tanong ni Miggy. Ang trabaho lang nilang yon ang tanging source of income nila upang makasurvive sa pang-araw-araw. No, gusto ko lang na wag na muna kayong pumasok hanggat hindi sila nahuhuli. Hindi sila nagbibiro sa sulat nila sa akin. Umuwi na muna kayo sa probinsya nyo. Huwag kayong mag-alala. Sesweldohan pa rin kayo. Saka na lang kayo tatawagan kapag okay ng lahat. Paano ka? Tanong ni Ivan. Napatingin si Cheska sa lalaki. Nag-aalala ba to sa kanya? Okay lang ako. Malamig niyang tugon. Hindi siya dapat mag-assume na isang tanda ng pag-aalala ang simpleng tanong na yun ng lalaki. Ang mga pangyayaring yun na hindi nalihim sa daddy at mami niya, maging kay Alexandria. Noon din na umuwi sa Baguio ang ate niya galing Maynila. Umalis ka na muna rito sa Baguio, Cheska. Wika ng ate niya. Pinababalik mo sila sa probinsya, di ba? Nakausap ko si Ivan. Bakit hindi ka nilang muna kaya magbakasyon? Pumunta ka sa Bohol. Bohol? Ate, hindi ako makakapag-relax doon kung ako lang. Lalo na't may maiiwan akong problema. Isa pa, wala tayong rest house doon. Ayokong mag-hotel o mag-rent sa resort. Gastos lang ang lahat. Paano kung magtagal ako doon? Kay Ivan, sumama ka sa kanya. Nakarating na ako doon. Mababait ang mga magulang niya. Nakapag-stay na rin ako doon. Hindi ka nila pababayaan. Nakiusap na ako sa kanya na isama kanyang pabalik doon. Wika ni Alex na hindi pa rin maalis ang pag-aalala sa mukha nito. What? No! Mariin niyang tutol sa sinabi ng kapatid. Hindi siya kailanman sasama sa lalaki. Lalo pa nga at sa sarili nitong tahanan. Wala siyang balak na patagalin ang panahon ng pagsasama nila. Iniiwasan na nga niya ito eh. Anak, makakabuti nga sigurong sumama ka muna kay Ivan. Magbakasyon ka na muna. Segunda pa ng mami niya sa suwestyon ng panganay na anak. Ayoko, mami. Tanggi niya. Sa lahat ng taong sasamahan, bakit si Ivan pa? Kahit pa nasa pangandibang buhay niya, hindi niya babalakin na sumama dito. Iniiwasan na nga niya ito, hindi ba? Pero nanganganib ang buhay mo rito. Kinausap ko na rin si Ivan tungkol sa bagay na yon at okay lang sa kanya. Dagdag pa ng daddy niya. Ano ho? Nagdesisyon kayong lahat ng hindi sinasabi sa akin? O hindi man lang hinihingi yung opinyon ko? Nais niyang mainis sa ate niya at sa mga magulang dahil sa pagdidesisyon ng mga ito na hindi niya alam. Hindi ganoon kadali sa kanyang lahat. Ang sa amin lang naman anak, iniisip namin ang kaligtasan mo. Abay hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo. Ang mami niya noon ay nagiging emosyonal na at may luha pang nangingilid sa mga mata. Oh, ngayong pumatak na ang luha ng kanyang mami. Paano pa ba siya tatanggi? Walang sino man sa kanilang makakahindi kapag ang mami na niya ang humiling o nagsalita. Lalo na kung magdudulot dito ng kalungkutan at pag-aalala. Ganun kahalaga sa kanilang lahat ang nag-iisang ilaw ng kanilang tahanan. Dahil na rin sa kapipilit ng magulang ni Cheska, ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang pumayag sa nais ng mga ito. Kahit pa nga labag sa kalooban niya. Kahit papano kasi natatakot din naman siya para sa posibleng mangyari sa kanya. Kinabukasan rin ay bumaba mula sa Baguio patungong Maynila sina Cheska at Ivan. Magkasama silang sumakay ng eroplano ng lalaki, patungong Bohol kung saan ito isinilang. Nang marating nilang tahanan nito ay halos nanakit na ang katawan niya sa ilang oras ring biyahe. Hindi kasi sa bayan nakatira ang pamilya nito. Simple lang ang tahanan ng pamilya ni Ivan. Napaka-native ng dating noon. Gawa yun sa kawayan, kahoy at anahaw. Magkagayon man ay napakalinis nito at organize sa mga gamit. Isang tipikal na bahay kubo. May isang set ng upuang kawayan na nasa sala. Ivan, abay hindi ka nagsabi na darating ka. Animang Delphine nang mapagbuksan ng anak na may kasamang babae. Bahagya pang naningkit ang mga mata nito para aninawin siyang mabuti. Teka anak, itinanan mo ba ang batang ito? Tanong naman agad ni Aling Sonia na hindi inaalis ang pagkakatingin kay Cheska. Naku hindi ho. Agad na tugon ng dalaga. Ngumiti siya sa mga ito.
Ayaw niyang mabuo agad sa isipan ng mga magulang ng lalaki na nagtanan nga sila. Nagkatingin na ng mag-asawa na tila hindi naniniwala. Aba kumain na ba kayo? Tanong ulit ng ina ng lalaki. Hindi pa po inay, tugon ni Ivan. Mabuti pa't magpahinga na muna kayo at magpapaluto ako ng hapunan ninyo. Wika naman ng ama ni Ivan na agad silang iniwanan at tinungo ang lugar kung saan naroroon ang mga nakakulong nilang native na manok. Nagpatay ito ng manok upang maging tinola at may ulam nila. Inutusan naman ni Aling Sonia ang nag-iisa't bunsong kapatid na babae ni Ivan na ayusin ang magiging silid nila. Matapos mag-dinner ay kinausap sila ng mga magulang ng lalaki. Inay, tay, si Cheska Valle po. Cheska, mga magulang ko. Saka bunso kong kapatid na babae si Nina. Nakangiting binati ni Cheska ang mga magulang at kapatid ni Ivan. Hindi ko ho siya itinanan. Pagtatama ni Ivan sa iniisip ng mga magulang kanina pa. Naku Ivan, hindi kami naniniwala ng itay mo. Abay ilang beses ka na rin nag-uwi rito ng babae. Wika ng inay niya. May pag-ira pa ito ng bahagya ngunit hindi naman kababakasan ng pagtataray. Kaya kung hindi pa kayo kasal ay bukas na bukas rin ay lalakarin namin ang inay mo ang kasal ninyo. Wika ng itay niya. Itay, wag na. Hindi ko ho siya itinanan. Kasal na ho kami. Pagsisinungaling ni Ivan. Napatingin si Cheska sa lalaki dahil sa sinabi nito. Nagsalubong bigla ang mga kilay niya. Wala siyang alam sa dahilan nito kung bakit sinabi yun ng lalaki sa magulang. Nang tapunan niya ito ng tingin ay isang kindat na sinundan ng isang ngiti ang nakita niyang ginawa nito. Nakita mo na? Di umamin ka rin. Ang inay niya. Maggagayon man na hindi nagustuhan ni Cheska ang sinabi ng lalaki. Pagdating nga sa magiging silid nila at nang mapag-isa na sila nito ay sinita agad siya nito. Ang silid na yun ay ang silid na ginagamit ni Ivan kapag umuwi ito. Bakit sinabi mo sa kanila na kasal na tayo? Disgustong tanong ni Cheska sa lalaki. Mas mabuti na yun. Hindi titigil si na itay hanggat hindi kita napapakasalan kung hindi ko sinabi yun. Nakita mo nang ayaw nilang maniwala, di ba? Napakababaero mo kasi, kaya ayaw ka nilang paniwalaan. Paninisi niya sa lalaki. Hindi niya nagustuhan ang katotohanang marami na itong naiuwing babae sa bahay na yon. At malamang ay dito pa sa silid na ito nagaganap ang mga bagay na naiisip niya. Ngayon mapipilitan patuloy tayo na magsama sa silid na to. Dahil ang alam nila asawa mo ko. Galit na wika ni Cheska. Hindi ako tatabi sa'yo kung iyon ang iniisip mo. Diyan ka sa papag, dito ako sa lapag. Wika ni Ivan. Ayokong humiga sa papag na yan. Asik agad niya rito. Malay ko ba kung dyan mo hiniga yung mga babaeng iniuwi mo rito? Napatingin ng diretsyo si Ivan sa mukha ng babae. Pagdakay bigla itong natawa. Anong nakakatawa? Lalong naasar si Cheska sa inasal nito. Mukhang ngayon pa lang pinagseselosan mo na agad yun ah. Nakangiting wika ni Ivan na aliw pagmasdan ng emosyong nababaka sa mukha ng babae. Tila natauhan naman si Cheska sa sinabi ng lalaki. Bakit nga ba niya nasabi yon? Ano namang pakialam niya kung hindi na mabilang ang babaeng nahigaron? Wala naman sa kanya ang bagay na yon. Pero hindi. Hindi pa rin niya nanaisin na mahigaron. Baka lang kasi may skin disease sila at mahawa pa ako. Nag-aalala lang ako para sa skin ko. Bakit naman ako magsiselos? May nabuti ng dalaga na itago na lang ng pagsisinungaling ang tunay na nararamdaman. Hindi naman kumbinsido si Ivan sa sinabing yun ng dalaga. Pilyong ngumiti siya at humakbang palapit rito. Napaurong naman si Cheska nang makita ang ginawang paghakbang nito, patungo sa direksyon niya habang malagkit na nakatingin sa kanya. Nasukol siyang bigla nito nang mapaupo siya sa papag dahil wala na siyang lugar na mapupuntahan upang iwasan to. Ivan, anong gagawin mo? Nanginginig ang tinig na tanong niya. Sa halip na tugunin siya nito ay lalo lang itong lumapit sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya at upang mailayo ang sariling mukha sa lalaki ay napahiga na siya. Ivan, huwag mong gagawin! Para siyang magkaka-heart attack ng oras na yon. Anong ayaw mong gawin ko sa'yo? Tanong ni Ivan na lalong inilapit ang mukha sa mukha niya. Halos ramdam na niya ang bigat ng lalaki dahil sa pagkakalapit ng katawan nito sa katawan niya. Hindi ba?
Nakiusap ka pa sa akin na gawin ko to sa'yo noon. Halos pabulong na wika ni Ivan. May pilyong ngiti sa mga labi nito. Dahil doon ay nagkalakas ang loob sa Cheska na itulak ang lalaki. Ngunit pinigilan nito ang kamay niya na tumutulak sa dibdib nito. Ivan, pinagkatiwala ko sa'yo ng magulang ko. Hindi mo to dapat ginagawa sa akin. Halos pabulong rin na wika niya. Nangangamba siyang baka marinig ng mga magulang ng lalaki ang usapan nila dahil napakanipis lang ng plywood na naghihiwalay sa kanilang silid sa silid ng mga ito. Ang plano ni Ivan napakabahin lang ang dalaga, ngunit may kung anong nabuhay sa pakiramdam niya sa pagkakadaiting yon ng kanilang katawan habang pinagmamasdan niya ang napakagandang mukha ng dalaga. Mukhang hindi niya nalimutan mula ng gabing nakasama niya ito at unang maangkin. Siya ang unang lalaki sa buhay nito, nasisigurado niya yon. Lalong bumilis ang kaba ni Cheska nang makitang sumeryoso ang lalaki. Ang pagkakapigil nito sa kamay niya ay lumuwag hanggang sa lumapat ang mga labi nito sa labi niya. Tila nagka-brain freeze siya ng oras na yon. Nawalan siya ng lakas na pigilan ng lalaki. Ang pagpapaubayang yun ay naging hudyat para kay Ivan na ituloy lang ang ginagawa. 5 taon niyang pinanabikan ng babae. Dahil sa ginawang yun ng lalaki ay nadala na rin si Cheska. Hanggang sa matagpuan niya ang sariling gumaganti na sa mga halik na yun ng lalaki. Lihim na natuwa si Ivan sa naging aksyon na yun ng dalaga. Natigil ang kanilang ginagawa nang biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng ina ni Ivan. Nagulat rin ang matanda sa tagpong napasukan. Bigla nitong muling nahila pa sarang pinto. Tila natauhan naman si Cheska. Hiyang-hiya siya sa ina ni Ivan dahil sa tagpong nasaksihan nito. Nang makita ni Ivan na namumulang mukha ng dalaga, ay nakangiting muli niyang kinintilan ng halik ito sa labi. Itinulak na noon ni Cheska ang lalaki. Pangiting-ngiti ito nang tuluyan siyang bitawan. Lumakad to patungo sa pinto at binuksan yon. Sa labas ng pinto ay nakita ni Ivan na nakatayo ang inahawak ang kumot. Bakit ba hindi kayo naglalak ng pinto? Bungad agad ng inay niya nang makita ang anak. Inay, bakit ba kasi? Pangiting-ngiting tanong ni Ivan dahil kahit ang inay niya ay nakita niyang pamumula ng mukha. Nakalimutan ni Ninya na maglagay ng kumot kaya dinalhan ko kayo. Akala ko tulog na kayo kaya hindi na ako kumatok. Hindi naman nakala kaya pumasok na ako. Wika nito't inabot sa kanyang kumot. Inabot yun ng binata. Ivan, ilak mo parating pinto nyo. May mga gawain ng mag-asawa na hindi dapat nakikita ng bata. Papaano kung sininyang nakakita nun? Ang inay naman, opo. Wika niya sa ina habang kinakamot-kamot pa ang kanang kamay sa likod ng ulo. Pero inay, wrong timing ka talaga. Inilapit pa ni Ivan ang mukha sa tenga ng ina para ibulong yon. Naiiling na kinurot na lang ni Sonia ang anak bago to tinalikuran. Nang muling pumasok si Ivan sa silid nila, ay lumapit siya kay Cheska para iabot ang kumot. Nang sandaling yun ay agad na umiwas ito sa kanya. Napangiti siya sa reaksyon nito na tila ba may nakakahawa siyang sakit. Mula ngayon wag mo na akong lalapitan. Dumistansya ka sa akin ng 1 metro kapag magkasama tayo sa silid na ito. Wika ni Cheska na itinatago ang nadaramang hiya. Gumawa na naman kasi siya ng kapalpakan dahil sa pagtugon na ginawa kanina nang hagkan siya ng lalaki. Bagay na hindi niya dapat ginagawa at hindi dapat gawin. Sinisiguro niyang hindi na yun mauulit pa. Napangiti na lang si Ivan sa mga sinabing ni Cheska. May malawak na taniman ng mais sa mga magulang ni Ivan. Madalas na naroroon sa kubo sa maisan si Namang Delphine at Aling Sonia, kasama si Ninya. Kaya naman madalas na sila lang dalawa ng lalaking naiiwan sa bahay ng mga ito. Minsan ngang sumama si Cheska sa mga magulang ni Ivan na mamasyal sa maisan. Napilitan na rin ng lalaki na sumama noon. Ang ganda naman dito sa lugar nyo. Malinis ang hangin at napakatahimik. Tanging huni lang ng ibon ang maririnig. Nakangiting wika ni Cheska. Ang daming paru-parot mga tutubi oh. Humahangang dagdag pa nito. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng puno ng mais in real life. Napatanga si Ivan sa sinabi niyo ng lalaki. Tila napaka-inosente nito kung pagmamasdan habang minamasdan ang nagliliparang tutubit paru-paro sa parang. Totoo, wala naman kasi kaming tanim na mais. Sa libro ko lang siya nakikita.
sa mga pictures. Wika ni Cheska nang mapansing tila hindi siya pinaniniwalaan ni Ivan. Nakalarawan kasi sa mukha nito ang bahagyang pagdududa kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Lalakad sana palayo si Cheska nang maramdaman niyang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Napalingon siya rito at napatingin sa kamay niyang hawak nito. Nakita niyang seryosong nakatingin si Ivan sa kanya. Tinangka niyang bawiin ang kamay niya na hawak nito pero hindi ito bumibitaw. Hindi ko inaasahan na muli kong makakasama ang babaeng kauna-unahan kong nakasama sa buong magdamag. Seryosong wika ni Ivan habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nakaimik. Bigla siyang pinamulahan ng mukha dahil sa nadama niyang hiya sa sinabing yun ng lalaki. Matagal kong pinagsisihan ang ginawa kong pag-iwan sa iyo sa hotel nang walang paalam. Pwede ba? Huwag mo nang banggitin pa yan. Ayoko nang maalala pa yun. Kung hindi ka lang mayaman, pananagutan ko sana yun. Lalong naasar si Cheska nang marinig ang sinabing yun ng lalaki. Sa lahat ng dahilan na pwede niyang marinig kung bakit bigla itong nawala. Pagkatapos ng lahat-lahat ay iyon pa ang makakarating sa pandinig niya. Bagay na hindi niya nagustuhan. Ganon? Mayaman ako kaya basta mo na lang akong iniwan. May singhalang tonong niya ng pananalita niya. Ano bang akala mo sa akin? Pang one night stand lang? May sumbat ang tanong na yun para sa lalaki. Biglang muling nagbalik sa damdamin ng dalaga ang pagkamuhi para sa binata. Hindi nakaimik si Ivan matapos marinig yun. Nauunawaan niyang naging reaksyon ni Cheska. Oo, hindi ito pang one night stand para sa kanya. Nang makasama niya ito ng gabing yun ay hinangad na niyang maiharap na ito sa altar. Ngunit iba ang nangyari at ginawi niya pagkatapos. Oh, I forgot. One night stand lang pala yun. Kasi ako ang nag-initiate ng first move. Ganun ba yun? Halata sa tinig ni Cheska ang nadaramang sakit ng kalooban. Bahagya pa siyang ngumiti matapos sabihin yon. Ngiting may kapaitan. Cheska, nangyari yun dahil ginusto ko rin. Mula noon hindi ka na naalis sa isip ko. Nung muli tayong magkita, gusto na kitang makausap. Naisip ko nga diba ka nagbunga yun. Buong katapangang wika ni Ivan. Biglang namutla si Cheska nang marinig ang huling sinabi ni Ivan. Tila tinakasan siya ng dugo sa mukha. Napatingin siya ng diretso rito ngunit agad din niya yung binawi at pinukol na lang sa ibang direksyon ng tingin. Kung nagbunga yun, lalong hindi ako patatahimikin ng aking konsensya. Lalo na't nagdalang tao ka't nagsilang na wala ako. Kaya nga nang malaman ko na walang batang naging bunga, bahagya kong tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Dugtong pa ng lalaki sa nauna nitong tinuran. Makailang ulit namang napalunok ng sariling laway si Cheska sa mga salitang naririnig mula kay Ivan. Pakiramdam niya ay pinanunuyuan siya ng lalamunan, kahit pa nga hindi naman. Tila sandaling tumigil sa pag-ikot ang mundo niya. Ilang araw na rin na hindi maalis sa isip ni Cheska ang sinabi ni Ivan. Kung alam lang nito ang totoong nangyari matapos ng gabing yon. Sa usaping may kinalaman dun ay dalawa lamang ang nakakaalam ng lahat. Siya at ang ate Marga niya na nakasama niya noon sa New Zealand. Ang pagriring ng cellphone niya agad na pumukaw sa diwa niya. Cheska, ikaw na bata ka. May nangyari na pala sa'yo pero hindi ka man lang tumatawag sa akin. Hindi naman ako madalas na nakakapangamusta sa'yo dahil busy rin ako sa trabaho ko. Kung hindi pa ako tumawag kila Mamit Daddy upang humingi ng pasensya dahil sa hindi ko pagdalo sa kaarawan niya, hindi ko pa malalaman na may nakasangkutan ka na palang gulo. Kamusta ka naman ba? Halata sa tinig nito ang pag-aalala. Ayos lang naman ate. Ayos? Bakit mukhang hindi? Agad na nahalata nito ang tila na uutal niyang pananalita. Ate, kasi hindi niya alam kung papaanong bubuksan sa kapatid ang topic na nakakapagpagabagab sa kanya ng sandaling yon. Wait, mukhang may problema ka. Agad nitong napuna base na rin sa ilang ulit niyang pagbuntong hininga na hindi siya mapakali. Minabuti niyang lakas loob na ikwento sa kapatid ang muli nilang pagkikita ni Ivan at maging ang pagsama niya rito sa Bohol. Ate, hindi ko alam kung anong gagawin. Naguguluhan ako. Kinakabahan ako eh. Natural lamang nakabahan ka kasi nasa panganibang buhay niyo. Hindi yun ate kasi hindi ko alam kung paano sasabihin kay Ivan na
Nagbunga yung nangyari sa amin. Kapag sinabi ko yun, hahanapin niya ang bata. Halos maiyak na si Cheska ng sandaling yun. Ano ba yan? Maging si Marga hindi na rin malaman kung anong ipapayo sa kapatid. Sa dinami-rami naman kasi ng lalaki na pwedeng maka one night stand ng kapatid, bakit ang kaibigan pa ng isa nilang kapatid na si Alex? Bukod doon, ay sa dinami-rami ng pwedeng mangyari, ay bakit ganun pa? Bakit pa sila muling pinagtagpo? Sabihin mo na yung totoo, may karapatan siyang malaman ng katotohanan. Sa huli, ay iyon na lamang ang ipinayo niya. Wala na rin namang saysay kung patuloy lamang nilang ililihim ang lahat at kung patuloy itong magsisinungaling. Batid niya ang kapatid rin niyang si Cheska ang mahihirapan. Ate, kasusuklaman niya ako sa oras na sabihin kong kasalanan ko kung bakit nalaglag ang bata. Nag-aalalang wika ni Cheska. Kapag nalaman niyang tinangka akong ipa-abort siya, hindi niya ako mapapatawad. Naku, yung mga kamao ni Ivan ang hindi sinasadyang marinig ang mga binitawang salita na yun ni Cheska. Galit siya ng sandaling yun. Iyon pala ang katotohanan. Minabuti niyang umalis na lamang ng bahay ng oras na yun dahil baka hindi lang siya makapagpigil at kung anong magawa sa babae. Tanging malinaw lang sa isip niya na nagkaanak sila at kasalanan nito kung bakit nalaglag ang bata. Tinangka nitong ipa-abort ang naging bunga ng naganap sa kanila. Kay tagal niyang pinagsisihan ang ginawang pag-iwan dito. Halos hindi niya mapatawad ang sarili dahil sa konsensya. Ngunit mas malala pa pala ang ginawa ng babae sa walang muwang nilang sanggol. Kinagabihan, si Cheska Mary nang nagluto ng hapunan nila ni Ivan. Minabuti niyang iwaglit muna sa kanyang isipan ang tungkol sa nakaraan nila ng lalaki at umaktong hindi siya apektado ng lahat. Wala ang mga magulang ng lalaki at ang bunsong kapatid nito. Sila lang ang matutulog ngayon sa bahay ng mga ito dahil hindi umuwi galing sa maisa ng mga ito. Nang dumating nga ang lalaki ay wala itong imik at halos hindi siya kibuin man lang. Tinapunan to ni Cheska ng tingin. Napansin niyang tila hindi ito galing sa bukid ng galing dahil na rin sa bihis nito. Hindi naman kasi niya namalayan kanina ang pag-alis nito. Mabuti dumating ka na. Nagluto ako ng dinner natin. Alika kumain na tayo. Sinadya niyang ngitian to matapos alokin ng pagkain. Baka sa mukha nitong pagkaseryoso. Sa halip na paunlakan nito ang paanyaya niya, ay hindi siya nito pinansin. Nilampasan lang siya nito. Nagtaka siya sa inasal na yun ni Ivan. Sinundan niya ito hanggang sa silid nila. May problema ba? Tanong niya sa lalaki. Pinukol siya nito ng tingin at humakbang palapit sa kanya. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Ivan! Ang braso ko! Nasasaktan ako! Bakit ba? Nararamdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kaliwang braso niya. Nakita rin niya ang galit sa mukha nito. Anong ginawa mo? Bakit nalaglag ang anak ko? Mariin itong tanong. Nang sandaling yun na hindi na nakapagpigil si Ivan na hindi kumprontahin ang dalaga. Sa tuwing makikita niya ito ay hindi nawawala ang sakit sa dibdib niya. Saninang narinig sa sinabi nito kanina habang may kausap sa cellphone nito. Naumid bigla ang dila ni Cheska sa tanong na yun ni Ivan. Para siyang biglang binagsakan ng langit. Daig pa niyang biglang sinampal sa tanong na yun ng lalaki. Iyon na nga ang kinatatakutan niya. Dahil doon ay hindi agad siya nakaimik. Sumagot ka! Asik ni Ivan sa napiping dalaga. Ano bang sinasabi mo? Maang na tanong niya sa lalaki. Hanggat maaari ay kailangan niyang pabulaanan ang tanong nito at magmaang-maangan dahil hindi siya handa sa ganoong diskusyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit nalaglag ang bata? May panginig ang tinig ni Ivan habang binibigkas ang tanong na yon. Alam niyang hindi rin siya handa sa posibleng maging tugon ni Cheska. Ngunit nais pa rin niyang malaman. Ivan, narinig kita kanina. Sinabi mong nagkaanak tayo. At kasalanan mo kung bakit nalaglag yon. Anong ginawa mo? Mariing tanong ng lalaki. Sa nakikita ni Cheska na galit sa mukha ni Ivan, ay tila nagtitimpi lang to na mapagbuhatan siya ng kamay. Yun ang sandaling kinatatakutan niya. Bitawan mo ko! Piglas niya sa pagkakahawak nito sa braso niya. Please, magpapaliwanag ako. Naiiyak na si Cheska sa kaba.
Binitawan naman ni Ivan ang braso niya dahil na rin sa pakiusap niya. Ngunit nanatili itong naghihintay sa sasabihin niya. I'm sorry. You have to understand me. Hindi na rin napigilan ni Cheska ang pagpatak ng mga luhang kanina pa nanunungaw sa mga mata niya. Nung iniwan mo ko, matapos ang gabing yun, nakaramdam ako ng takot. Lalo na nang malaman kong delayed ang monthly period ko. Nang ipadala ako nila daddy sa New Zealand para mag-aral, hindi na ako tumutol. Dahil ayokong malaman nila na magkakaanak ako na walang kinikilalang amang bata. Hindi ko alam kung saan kita hanapin at kung paano sa'yo sasabihin. Natatakot ako na itakwil ng parents ko. Lalo na nang matiyak kong buntis ako kaya... Kaya anong ginawa mo? Hindi kayang aminin ni Cheska kay Ivan ng totoo. Ngayon ay muling bumalik sa isip niya at damdamin ang emosyong naramdaman niya noon. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Pumunta ako sa isang klinik para sa abortion. Mahinang pag-amin ni Cheska. Sukat doon ay muling hinawakan ng mahigpit ni Ivan ang mga braso niya. Bakit mo ginawa yun? Dahil bata pa ako. Hindi ko alam ang gagawin. Takot akong maging dalagang ina. Pero nalaman yun ni Ate Marga at hindi siya pumayag na ilaglag ko ang bata. Maniwala ka, pinagsisisihan ko yun. Itinuloy ko siya. Inilaghaan ko siya. Uminom ako ng pampakapit noon eh. Nagpaalaga pa ako sa ubigay ni kaso hectic ang schedule ko noon sa school. Nawala pa rin siya. Nang sandaling yun ay hilam na sa mga luha ang kanyang mga pisngi. Hanggang ngayon masakit pa rin sa akin yun. Akala ko nalimutan ko na pero nung muli kitang makita, binalik mo sa akin ang sakit na yun dito sa dibdib ko. Binitawan ni Ivan ang mga braso ng dalagat na paupo sa papag. Napahawak sa ulo ang kamay nito. Kung hindi mo ako iniwan, kung nasa tabi sana kita noon. Pero sana iningatan mo siya. May diin ang bawat salitang wika ni Ivan. Batid ni Cheska Mary na kahit ipaliwanag niya kay Ivan ang buong pangyayari, tila hindi pa rin yun matatanggap ng lalaki. Dahil sa pangyayaring yun ay nag-ibang pakikitungo ni Ivan sa kanya. Tila iniiwasan siya nito palagi. Hindi man niya aminin ay nasasaktan siya sa pambabaliwala nito. Ganun ang naging senaryo sa pagitan nila nang sumunod pang mga araw. Hindi naman nagawang sisihin ni Cheska ang lalaki kung tabangan man ito ng pakikitungo sa kanya. Minabuti niyang hayaan na lamang to. Kahit pa nga ang totoo ay tila may kirot siyang nararamdaman sa loob ng dibdib niya. Nang minsang makatanggap ng tawag si Cheska mula sa mami niya ay ipinaalam nito sa kanya na nahuli na mga taong inireklamo nila at may pakana ng lahat ng kaguluhan. Sinabi nitong maaari na siyang bumalik sa Baguio. Ibinilin pa nitong isama si Ivan sa pagbabalik niya upang mapasalamatan ng personal. Naisip niyang pagbalik niya ron ay hindi na niya hahayaan na sumama pang binata. Kung kinakailangang bayaran niya ito ng malaking halaga para sa separation pay nito, kahit pa bago pa lang ito sa trabaho ay gagawin niya. Maiwasan lang niya ito ng tuluyan. Batid niya sa sarili niya na patuloy lamang niyang mararamdaman ng sakit ng kalooban kung magkakasama pa rin sila. Minabuti niyang ilihim na lamang kay Ivan ang balitang ipinarating sa kanya ng mami niya. Buo na ang pasya niya na bumalik sa Baguio na hindi ito kasama. Lingid sa kanyang kaalaman na tinawagan ni Alex si Ivan upang ibalita na nakakulong na ang grupo na may pakana ng kaguluhan. Mag-isa lang si Cheska ng sandaling yon, kaya nakapag-empake na siya ng mga gamit niya na dadalhin pabalik sa Baguio. Tanghali umalis ang lalaki at hapon na ay wala pa rin to. Hindi na niya hinintay pa na bumalik ito ng gabing yun. Nauna na siyang nag-dinner dito. Matapos yun ay pumasok na siya ng silid at ipinas siyang matulog agad ng maaga. Ilang araw na ring hindi siya makatulog dahil sa kung ano-anong tumatakbo sa isip niya. Ngayon na wala ng problema at malapit na siyang bumalik sa sariling tahanan ay wala na siyang dapat na ipag-alala. Naalimpungatan si Cheska ng gabing yun nang maramdaman na may yumakap sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata at nakita niya na nasa tabi na niya si Ivan. Akma siyang babangon ngunit naramdaman niyang dumagan sa malambot niyang katawan, ang katawan ng lalaki. Ivan, pwede ba? Umalis ka nga. Bitawan mo ko.
Tinangka niyang itulak to pero pinigilan nito mga kamay niya. Lumapat sa mga labi niya ang labi nito. Kumabog ang dibdib niya. Naramdaman niya ang paglalakbay ng kamay ng lalaki sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Batid niyang mali ang kahahantungan noon. Hindi niya hahayaan na maulit ang nangyari noon. Ivan, hindi pwede. Ayoko nang maulit ang nangyari noon. Wala tayong relasyon para gawin mo to. Wika pa rin niya sa pagitan ng pagpupumiglas. Ang nangyari noon at ang mangyayari ngayon, pananagutan ko. Anas ni Ivan sa pagitan ng mga halik. Bumaba sa leeg niya ang mga labi nito, habang abala ang isang kamay nito sa pag-aalis ng saplet niya. Ayoko! Tinangka niyang pigilan ng lalaki pero hindi siya pinagbigyan ng pagkakataon ni Ivan. Sa halip na tumigil sa ginagawa, ay naging mapusok ang mga halik nito. May pagmamadali sa bawat kilos. Halos lahat na yata ng maselang bahagi ng kanyang katawan ay narating ng kamay ng lalaki. Naramdaman niyang buo ang loob ng binata na gawin ang nais nito. Sa kabila ng pagtutol niya, ay wala siyang nagawa. Nagdagumpay ito na muli siyang maangkin. Tapos na ang lahat ngunit hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap si Ivan sa kanya. Ginawa ko to dahil alam kong aalis ka na. Bulong ni Ivan nang tumalikod sa kanyang babae. Talagang aalis na ako. Hindi ka aalis. Matatag na wika ni Ivan. Wala kang karapatan sa akin para pigilan ako. Mula nang kusa mong ipagkaloob sa akin ng sarili mo, binigyan mo na ako ng karapatan sa iyo. Tugon ni Ivan. Pinilit mo ako ngayon. Pinagkatiwalaan ka ng mga magulang ko. Hindi ka nila mapapatawad kapag nalaman nila tong ginawa mo. Banta niya. Yung ginawa mo sa anak ko, sa palagay mo ba hindi sila magagalit kapag nalaman nilang pinagtangkaan mong ilaglag ang sarili mong anak hanggang sa tuluyan na siyang mawala? May bahid pa rin ng sama ng loob ang tinig na yun ni Ivan. May tono yun ng panunumbat. Hindi nakaimik si Cheska. Tila kulog ang binanggit na yun ni Ivan sa kanyang pandinig. Hindi alam ng kanyang mga magulang ang bagay na yun. Tsak na magagalit ang mga ito kapag nalaman nila na nagdalang tao siya at pinagtangkaan niyang ilaglag yun hanggang sa tuluyang mawala. Nawalan siya ng boses upang magpaliwanag. May maliman sa paratang ng lalaki ay hindi na niya itinuwid pa. Ang naganap sa kanila ni Ivan ngayon ay malinaw na indikasyon na paniningil to. Tinangka ng dalaga na alisin ang pagkakayakap ng braso ni Ivan sa bewang niya. Ngunit lalo lang siya nitong hinapit. Kasunod nun ay muli na naman niyang naramdaman ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Labag man sa kalooban niya ay hinayaan na lang niya na angkinin siya ng lalaki ng makailang ulit. Kung iyon ang kabayarang nais nito. Madaling araw nang lisanin niya ang lugar na yon. Walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha nang lisanin ng tahanang yon. Ikinatuwa ng mga magulang ni Cheska ang pagbabalik na yon ng bunsong anak. Hinanapan ng mga ito si Ivan kung bakit hindi niya ito kasama. Minabuti niyang magdahilan na lang siya na kusa itong nagpaiwan. Ayaw na kasi niyang mapag-usapan man lamang ang lalaki. Sa pagbabalik na yon ng dalaga sa Baguio, ay nagbalik trabaho na rin siya. Inakala niyang kapag iniwan na niya si Ivan ay matatahimik na siya. Pero hindi niya magawa. Kahit halos 1 linggo nang nakakalipas mula nang iwan niya ito. At kahit halos tila isubsob na niya ang sarili sa trabaho, upang malimutan lang ito ay hindi niya magawa. Pilit pa rin itong nagsusumiksik sa utak niya. Pauwi na ang dalaga sa mansyon nila ng araw na yon, nang bigla siyang napahinto sa paghakbang patungo sa nakapark niyang kotse. Nakita niyang naroroon si Ivan at nakasandal pa sa may pintuan ng kotse niya. Naisip niyang sa pagkakataong yon ay hindi na niya ito maiiwasan pa. Mataman lang itong nakatitig sa kanya. Hindi niya makita kung anong emosyon ang meron sa mukha nito. Blanko. Kaya naman hindi niya mahulaan kung anong nais itong mangyari ng oras na yon. Excuse me. Wika niya upang umalis ang lalaki at mabuksan niyang kotse. Pinilit niyang magpakapormal. Walang imik na umalis naman sa pagkakasandal sa kotse si Ivan. At nang akmang tutunguhin niya ang driver's seat, ay hinawakan nito ang braso niya. Walang imik na pinukol niya yun ng tingin. Tingin na nagsasabing nararapat itong bumitaw sa kanya. Let me drive. Yun ang narinig niyang pakiusap ng lalaki sa malumanay na tinig. Ivan, please.
Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nakita niya ang pagsamo roon. Nang iginiya siya nito patungo sa passenger seat, ay hindi na siya tumutol pa. Lalo na nang alalayan siya nitong sumakay. Matapos yun ay tinungo naman ito ang driver seat at ito na nga ang nagmaneho. Sandaling namayani ang katahimikan. Pagdakay binasag niya yon. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka umalis ng biglaan at walang paalam? Tanong din ang naging kasagutan ng lalaki. Hindi ka na nararapat na sumunod pa. Hindi ka nararapat na umalis. Napangisi siya ng mapakla bilang reaksyon sa sinabi ng lalaki. Ihinto mo na to. Wika ni Cheska. Tila nasa-suffocate siya kahit okay naman ang daloy ng hangin sa loob ng kotse. Ang pagsasama nila ng lalaki ng oras na yon ang tila nagpapasikip ng kanyang dibdib. Hindi niya maunawaan kung bakit tila gusto niyang umiyak ng oras na yon. Hindi pinansin ni Ivan ang utos niyang yon. Sa halip ay nanahimik na lamang ito at tuluyan na siyang inihatid sa kanilang mansyon. Nang maipark na nito ang kotse sa garahe, ay hindi na siya naghintay na ipagbukas pa siya nito ng pinto. Kusa na siyang bumabaron at nauna na rin siyang maglakad patungo sa loob ng bahay nang hindi ito nililingon pa. Humabol si Ivan at bigla siyang napapitlag nang maramdaman ang paghawak nito sa kamay niya upang akayin siyang papasok. Nagtaka siya sa inasal ng lalaki. Hindi pa niya inaasahan nang makitang naroroon ang magulang ni Ivan. Kausap ito ng mamit daddy niya. Oh, iha, mabutit narito ka na. Ang daddy niya ang unang nakapansin sa kanila. Agad niyang binawi sa pagkakahawak ng lalaki ang palad niya at humalik siya sa mga magulang. Napilitan na rin siyang batiin at magbigay galang sa mga magulang ng binata. Ipinagbigay alam ng mga magulang ni Ivan na kaya naroroon ng mga ito ay para pag-usapan ang kasal nila ng binata. Dahil doon kaya hiniling niyang makausap muna ng sarilinan si Ivan. Sa library niya ito dinala. Ano ba tong ginagawa mo? Hindi mo ba ako titigilan? Agad na tanong ni Cheska na makapasok sila sa library ng mansyon. Bakit ba umalis ka nang walang paalam? Balik tanong ni Ivan sa kanya. Dahil hindi ko na kailangang magpaalam sa'yo. Tugon niya sa tanong ng binata. Pagdakay na tahimik to. Teka, pinaalam mo ba sa kanilang tungkol sa anak natin? Nag-aalalang tanong niya kay Ivan. Wala silang alam. Ang tanging alam nila, pakakasalan kita dahil nagmamahalan tayo. Gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Ivan matapos sabihin yon. Ano? Tayo? Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ng binata at selyuhan ng labi nito ang mga labi niya. Mariin ang halik na yon at matagal. Halik na nagpawala ng kanyang wisyo. Natagpuan na lang niya ang sarili na tumutugon sa halik nito. At sa pagkakataong yon, si Ivan na ang kusang bumitaw. Aminin mo sa akin, mahal mo ako hindi ba? Seryosong tanong ni Ivan habang nakatitig sa kanya't nakayakap. No. Marahang itinulak ni Cheska ang lalaki, ngunit lalo lang siya nitong hinapit sa katawan nito. Cheska. Ivan, please. Nakikiusap ang tindig niya upang bitawan siya nito. Masyado nang pagod ang puso at isipan niya. Paano kung sabihin ko sa iyong mahal kita? Seryosong tanong ni Ivan habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Totoo ba ang sinasabi nito? Malabo yata yung mangyari. Nakita niya ang galit noon ng lalaki sa kanya sa paniniwalang inilaglag niya ang kanilang anak. Imposibleng mahalin pa siya nito. Ngayong naniniwala itong kasalanan niya at sinadya niyang kitlin ang buhay ng kanilang naging supling. Mahal kita. Inulit pa ni Ivan ang salitang tila ayaw pa niyang paniwalaan. Gusto kong magalit sa iyo dahil sa pagkawala ng anak ko, pero hindi ko magawa. Noon pa mang unang gabing nakilala kita't nakasama, nagkaroon ka na ng puwang sa puso ko. Hinaplos ng kakaibang tuwa ang puso ni Cheska dahil sa narinig na sinabi ni Ivan. Ang totoo, parehas lamang sila ng nararamdaman. Cheska, maniwala ka sa akin. Narito ako para pakasalan ka dahil... Isang mariing halik ng dalaga sa labi ni Ivan ang pumutol sa iba pang sasabihin ng binata. Hindi inaasahan yun ni Ivan, ngunit nagustuhan niya yun. Ginantihan niya ang halik na yun ng dalaga. Batid niyang ang ginawang iyon ng babae
ay isang pag-aming naniniwala na ito sa sinasabi niya at mahal din siya nito. Si Cheska ang unang bumitaw sa mariing halik na yon. Mahal din kita. Pag-amin ni Cheska sa lalaki, hindi na rin niya maitatago ang tunay na nararamdaman sa loob niya. Napangiti si Ivan sa narinig na sinabi ng dalaga. I'm sorry, hindi ko sinasadyang nangyari sa baby natin. Promise, patutunayan ko sa'yo na. Marry me. Wika ni Ivan na pumutol sa kung ano pa man ang sasabihin niya. Ngayon mo pagbayaran ng lahat. Magpakasal ka sa akin at mahalin ako. Yun ang kabayarang gusto ko sa sinasabi mong kasalanan. Naiiyak siyang tumango. Hindi mahirap ang nais ng lalaki. Nakahanda siyang pagbayaran ng mamahalin niya ito habang buhay dahil yun ang gusto niyang gawin. Hindi man niya agad natanggap sa sarili niya at naamin na ito pa rin ang nag-iisang lalaking itinatangi ng puso niya. Ngayon ay nakahanda na siyang patunayan yon. Nakangiting yumakap si Cheska kay Ivan. Hindi na rin niya kayang ilihim pa ang pagmamahal na nararamdaman para dito. Muling naglapat ang kanilang mga labi upang pagsaluhan ng tamis ng pag-ibig. Nakasal sila. Napatunayan ng lahat na ang pag-ibig na totoo at wagas ay hindi kumikilala ng kamalian. Sa pusong nagkasala, pagmamahal ang kabayaran. Wakas.